Kapag tayo nagmumuni-muni sa kasaysayan ng Pilipinas, madalas nating pinag-uusapan ng panahon ng mga Kastila, panahon ng mga Amerikano at ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit may isang kabanata na madalas hindi napapansin. Ang panahon bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ngayon, binalikan natin ang nakaraan upang tuklasin ang buhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Karaniwang pagkakamali na tingnan ng mga Pilipino noong panahon yun bilang mga barbaro at mga taong yungit. Ngunit ang katotohanan, ang ating mga ninuno ay mayaman at makulay na kultura. Simulan natin sa pamahalaan. Ang mga Pilipino noon ay may masusing sistema. Ang dato ng mga pinuno ng tribo ay hindi lamang mga pinuno, kundi naglilingkod sa kanilang mga tao noong may diktasyon. At hindi tulad ng mga pinuno ng Kastila. Ang isang dato ay maaaring legal na patalsikin ng karaniwang tao. At oo, mayroon tayong sistema ng katarungan. Mas simpleng sistema marahil ngunit epektibo noong panahon yan. Ang buhay at kultura ay sumiklab. Tayo ay may sariling sapat sa pagkain at iba pang yaman. At salungat sa mga mito, ang patuloy na gutom. Meron tayong mga umaani ng mga sakahan. Ang Banawe Rice Terraces, isang kahangahangang likha na nanatili hanggang ngayon, ay patunay sa kausayan sa agrikultura ng ating mga ninuno. At hayaan nating iwasto ang isang mito. Hindi natuklasan ni Magellan ang Pilipinas. Matagal bago siya dumating noong 1521. Kami ay nakikipagkalakala na sa mga bansa tulad ng Japan at China. Kaya ang ideya ng mga Pilipino bilang mga primitibong tao noong panahon iyon. Malayo sa katotohanan, ang ating kultura bago dumating ang mga Kastila ay masulong, mahulay at katatangin. Gayunpaman, ang panahong ito ay nagtapos sa pagdating ng mga Kastila noong 1521 at ang kolonisasyon noong 1565. Sila ay nagpakilala ng Kristyanismo at ang ating tradisyon na kultura ay nagsimulang maghalo sa kultura ng kanluran. Ngayon, ang Pilipinas ay nagsisilbing patunay sa mayamang kasaysayan nito. Isang halo ng katutubong tradisyon at mga impluwensya mula sa labas. Ngunit huwag natin kalimutan ang mga ugat kung saan tayo nanggaling.